Day, kit kamot ulit. Day. Ay, naku ga. Ano na gid aton kamot sini, dapas lado na gid. Grabe na pila ka tuig na balbalanay ka trabaho ka. Aragay, kami na sahay. Damo na may nakuha na ginansya, barikos. Ita. Hello mga ga, ngayon ay samahan niyo muna ako na gumawa ng kalahating kilo ng malunggay ensaymada dito sa bundok. So ito na yung mga ingredients natin. Madali lang itong gawin mga ga at masahe lang natin ito ng mano-mano. At meron ako ditong fresh na malunggay, durugin ko lang ito ng pino. So dito gagamit tayo ng kalahating kilo or 500 grams ng first class flour at half tablespoon ng yes. Half cup ng light brown sugar at half tablespoon na rock salt. At naglagay pala tayo dito ng mga 1 teaspoon ng bread and flour at half tablespoon ng vanilla extract at isang piraso na large na itlog at 1 cup na tubig. At tunawin muna yung asin at asukal bago natin basain dito yung harina. At masahin natin ito para mabasa din yung ating harina until well combine yung ating ingredients at pagkatapos ay lagyan natin ito ng mga 1/3 cup na margarine. At lamas-lamasin o masahin lang po talaga natin ito mga ga ng mano-mano. At transfer lang natin dito sa ating misa. Magdas lang po tayo dito ng harina pang tanggal lagkit. At ito yung ating malunggay na dinurog na po natin ito ng pino. Maglagay lang tayo dito ng kunti lang. At masahin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-well combine po yung ating malunggay dito sa ating harina. Okay. Ay, naku ga. Ano na gid aton kamot sini, dapas lado na gid. Grabe na pila ka tuig na balbalanay ka trabaho ka. Aragay, kami na sahay. Damo na may nakuha na ginansya, barikos. Ita. Oo mga ga, biglang sumakit yung kamay ko dyan na yung sa bandang pulso na masakit pag mamuwersa ako. At yung aking dough na ito ay hinampastula ko lang dito sa ating misa ng mga 10 minutes lang. At pagkatapos ay iris ko muna ng mga 40 minutes lang yung aking dough. At pagkalipas ng 40 minutos ay pwede na nating putulin yung ating dough. Pero bago natin putulin ay kuhanin natin muna yung huluhangin. Release muna natin yung mga air bubbles dito sa ating dough. At putulin ko lang ito sa mga 35 grams. At bago po natin ito i-form o paikot yung ating dough ay kailangan ay pahabain muna natin yung ating dough at i-rest muna natin ito ng kaunti at nang sa ganun pag ito ay ating ipaikot na pahabain natin yung ating dough ay hindi ito mapuputol. Kunting haba lang muna, pag ito ay na-rest na natin ng mga ilang minuto ay pwede naman natin itong pahabain ulit. Ayan, i-rest muna natin ito ng mga 20 minutes. Pahiran lang natin ito ng mga kunting margarine para hindi din didikit yung ating mga dough. At pagkalipas ng 20 minutos ay malambot na po yung ating dough. Hindi na po ito mapuputol pag ito ay ating hinahaba at pinaikot. At sa pagporma po natin dito ay tingnan nyo lang po yung gagawin ko mga palangga. At pag natapos na natin ito lahat ay paalsahin lang natin ito bago natin prituhin. Paalsahin natin yung ating dough ng mga 1 hanggang 2 oras lang. At ito na mga ga, pagkalipas ng 1 at kalahating oras ay prituhin na po natin yung ating dough. At syempre masarap talaga, mas maganda dito magluto sa labas at libre dito yung kahoy. Kahit na may maliit naman kami na kusina dito sa bukid at may gas naman kami or yung gas stove, pero mas maganda pa rin dito mga ga magluto sa labas. At ayan, ito na yung ating malunggay ensaymada at ito po pwede naman nalagyan ninyo ito ng margarine, pwedeng asukal. Pero kami mga ga, hindi na po namin ito lagyan ng margarine at asukal. Okay na po ito, masarap naman kahit wala na pong toppings. At ayan, pwede ka na ditong kumita ga. At masahin mo lang ng mano-mano. At kung gusto ka naman dito gumawa ng medyo marami, ay dublihin mo lang po yung ating mga ingredients. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat sa inyo ulit at bye-bye.